nangutang sa kapitbahay, nanghihingi ng kanin sa kapitbahay, and naranasan namin din na, alam niyo yung magpalipat-lipat ng bahay na to the point na dalaga ako, tapos nililipatan sa aming bahay walang CR for the whole year, di ba? Imagine saan ako nagsi-CR noon. So, bata pa lang ako, alam kong hindi maganda yung sitwasyon ng buhay namin. Ang laging pinag-aawayan ng mga magulang ko, yung pera. Diba? Walang pera. Kaya naman, nung pagka-graduate ko po ng high school, alam ko na hindi diploma ang kailangan ng pamilya ko, hindi diploma ang kailangan nila mama, ang kailangan nila pera. So, kahit gusto man ng mga kamag-anak ko noon na mag-aral ako ng college, ako mas pinili ko po na magtrabaho. So, that time, 18 years old ako, late na rin kasi ako gumraduate dahil na-stop din ako ng pag-aaral kasi hindi kami kayang i-enroll ng mga magulang namin kahit sa public school. Imagine, public school lang, miscellaneous lang yung babayaran. Pero hindi kami may enroll, kaya na-stop ako ng isang taon noon. So, 18 years old po ako gumraduate. Kaya, naririnig po ba ako? 18 years old po ako gumraduate. Kaya naman po, nung 18 ko po, humiwalay na kagad ako sa amin. So, nag-boarding house ako sa Taguig, naging factory worker ako 3 taon. And para sa mga OFW dyan, OFW kaway-kaway, diba? Sa mga OFW dyan, nag-abroad tayo kasi kung naging empleyado naman dito sa Pilipinas, naghanap tayo ng opportunity na pwedeng kumita tayo ng mas malaki. Kasi reality sa pagiging OFW, hindi naman talaga sa pagiging empleyado dito sa Pilipinas, hindi talaga sapat yung kinikita mo. And even ako, dalaga ako noon hindi ko kayang buhayin yung sarili ko. Dumadating yung time na empleyado ko dito sa Pilipinas, nagtatrabaho, independent ako, nag-board ako, pero dumadating yung time na wala pa yung araw ng sahod, nanghihingi na ako ng pera kay mama. And imagine ako yung may trabaho. Kaya naman nung time na nagkayayaan kami mga magkakaibigan noon, sabi, tara, abroad tayo. That time, 22 years old ako. That time. Nagkayayaan kami na mag-abroad na OFW kasi hindi rin ganun kalaki yung kinikita namin. So, 2000 pa next po, 2022, at the age of 22 years old, 2006, pa-next po ako. Ayun, nag-abroad po ako sa Taiwan. And para sa mga OFW po, nakatulad natin, late pala yung slide, sa, yung before yan. Sa mga OFW po nakatulad ko, alam ko po na yung pagiging OFW, akala ko dati, sorry, wala po pala yung slide yan kasi yung na-send ko. Sayang ko na napakita yung picture. So, sa pagiging OFW po, para sa akin, doon ko na-realize na hindi pala guarantee na kapag nag-ibang bansa ka, gaganda yung buhay mo. Kasi yun naman totoo, diba, sa mga OFW. Akala natin kapag nag-abroad tayo, yung tipong feeling ko na medyo milyonary ako, feeling ko makakabili na ako ng bahay, ito na ang magandang buhay para sa akin, para sa pamilya. Diyos ko po, makakatulong na ako kila mama, sinasabi ko. Pero, pagdating ko ng ibang bansa, hindi pala siya ganun kadali. Alam mo yung malaki yung kinikita mo pag nasa ibang bansa ka. Pero pag pinadala mo yung pera, akala mo malaki siya, pero hindi pala siya sapat. Kasi kung magkano yung pinapadala mong pera, mas malaki mo yun kaysa sa binibigay mo dati, pangbili lang siya ng mga bagay o ng mga pangangailangan na dating hindi nabibili pero kailangan ng pamilya. So, ibig sabihin, hindi siya guarantee or hindi siya enough para baguhin yung sitwasyon ng buhay mo. Kaya naman, 6 years po ako nag-ibang bansa, dumadating sa time na talagang overtime ako kasi ang katwiran ko. Kaya ako nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho, para kumita ng pera. Hindi para maglamyerda, hindi para maggala, hindi para kung ano-ano, kundi para kumita ng pera. Ganun ako seryoso kumita ng pera kasi medyo iba yung gusto ko sa buhay. Gusto ko yung galing na kami sa hirap, gusto ko iba naman. Diba? Kaya nga ako nag-ibang bansa Pero hindi pala siya talaga sapat. Kaya pagka-uwi ko after 6 years, yung nakita yung bahay kanina, yun yung kataas totoo.
yun yung katas ng pag-iibang bansa ko. Coach, pakita niyo nga po yung bahay namin. Yun yung katas ng pag-iibang bansa ko. Actually, katas na po yan ng 6 na taon kong pag-abroad. Kasi bago po ako mag-abroad, nangungupahan po kami sa iba't ibang bahay. Nung time na nag-abroad ako, etong bakanting lupa po na to na may kaso sa mga lolo ko po yan. So nag-start yan ng maliit na tindahan hanggang sa lumaki, nalugi yung tindahan. Kaya po ganyan yung itsura niyan. Katulong ko po papa ko sa pagpapagawa niyan. Ang papa ko po, construction worker. Kaya po tagpi-tagpi yan kasi lahat ng mga materialis na natitira doon sa site kung saan sila nagtatrabaho, inuuwi po niya. At kaya po siya naging tagpi-tagpi. So imagine 6 years, hindi ko masasabing waldas ako sa pera. Diba? Halos pakamatay ako sa overtime, pero yung reality, kung meron ka mga tinutulungan na pamilya, kung meron kang pinaglalaanan ng pera, hindi talaga siya sapat para baguhin yung sitwasyon ng buhay nyo. So 6 years. Pag uwi ko po ng Pilipinas, actually nasa Taiwan pa po ako para po sa mga guest natin dito na nasa ibang bansa. Nasa Taiwan pa po ako, may nag-share na sa akin ng ganitong opportunity. Yan, kaway-kaway sa mga nasa Taiwan dyan. Kaway-kaway sa mga nasa Taiwan dyan. Sa Taiwan, malaya, medyo masaya, medyo makakalimutan mo o hindi mo iisipin na mag-try ka ng ibang opportunity. Nasa Taiwan ako, na-share sa akin to ng kinakapatid ko, hindi pala, kinakapatid ba tawag doon? Parang kinakapatid ko. So, kilala ko pa siya. Nandun yung tiwala. Sabi sa akin, mag-join ka dito, tutulungan kita, tuturuan kita. Then, ang sabi ko, anong klaseng negosyo yan? Nalaman ko, network marketing business, di ba? Multi-level marketing o kung ano man tawagin. Dati hindi ko pa alam. Naisip ko, kakausap ako ng maraming tao and hindi ko gusto yun. Kasi ako po yung klase ng tao na mahihain lang. Gusto ko tahimik lang, ayoko na ikipag-usap kung kanil-kanino, di ba? Kaya sabi ko, ayoko, parang hindi ko kaya yan. Pero nung pinakita niya sa akin yung opportunity, totoo, medyo nagugustuhan ko. Then, nung medyo nagugustuhan ko na siya, nagtanong ako sa taong walang alam sa negosyo. Sino po yun? Yung boyfriend ko po that time. Na ngayon po husband ko. Boyfriend ko po that time. Sabi ko sa kanya, may nag-share sa akin ng opportunity. Ang sabi, ganito nga daw, kikita ka online, tapos AIM Global, gano'n, empowered consumerism. Sabi niya sa akin, ay naku, huwag ka dyan. Kasi magbibenta ka dyan ng mga Tupperware. Imaginein mo yun. Sabi, magbibenta daw ako ng mga Tupperware. Ayoko naman talaga na nagbibenta ng mga produkto. Kaya, ang lesson na, kaya nung nasabi niya sa akin yun, talagang, nag-o talaga ako agad. Sabi niya, kakausap daw ako ng mga tao, gano'n. Then, that time din, may ipon din ako. That time may ipon ako na nasa, medyo malaki-laki na rin kasi ready na akong umuwi na ng Pilipinas para, sabi ko nga, magbe-business na lang ako dito sa Pilipinas. Pa 6 years na ako sa Taiwan. So pag uwi ko ng Pilipinas, eto po yung sitwasyon namin. That time may hawak po ako na nasa 200,000. Again po, more than 200,000 yung hawak kong pera, pero diyan kami nakatira. May mga nagtatanong iba, bakit hindi mo pinapaayos yung bahay nyo? Sabi ko, ba't ko ipapaayos ang bongga-bongga yan? Unang-unang may kaso yung lupa. Pangalawa, kapag binigay ko lahat ng pera ko dyan, pagka nagutom kami, pwede ko bang ngat-natin yung doorknob para may makain kami? Hindi naman pwede, di ba? May iba kasi na binubuhos lahat sa bahay o kung saan man na pinapatayo or project nila na to the point na walang natitira sa sarili. Ako naka-goal ako na gusto ko ng negosyo, gusto ko ng pagkakitaan, gusto ko ng malaking pera, di ba? So sabi ko, hindi naman namin pwedeng ilaga yung doorknob niya para kainin namin pagka wala na kaming pera pag nandito na ako sa Pilipinas. So, pag uwi ko ng Pinas, may pera ako, ang tanong, anong negosyo yung gagawin ko? Sa mga OFW po dyan, ginagawa mo man itong business na to o hindi, alam kong nag-iipon kayo. And pag uwi nyo ng Pilipinas, baka may option pa kayo na mag-negosyo kayo. Naisip ko, sari-sari store. Try ko nga sari-sari store, ayan nga yung tindahan, nalugi pa, di ba? Kago ko pa sa pulunan yung mga daga na nangangain ng mga paninda namin. Diba? Yung mga kamag-anak na naungutang na hindi nagpapayag. Naisip ko, bigasan. Pwede rin naman. Ang tanong, saan mo siya ipupwesto? Diba? Kailangan maganda yung pwesto mo. And
ilan yung nagbebenta ng bigasan. Tapos naisip ko, computer shop kasi nasa 200,000 daw ang puhunan. Ang tanong, anong alam ko sa troubleshooting? Saan ko siya ipupwesto? Dapat doon sa maraming tao. Diba? In short, nung umuwi ako ng Pilipinas, yung negosyo na gusto ko, dahil sobrang risky ng nakikita ko, ang daming kailangang i-consider, hindi po siya natuloy. Hanggang sa bumaba yung pera ko na more than 100,000 na lang. And that's the time, sabi ko, kahit ano na lang, kahit anong negosyo, basta kayang kumita ng pera, papasukin ko. And that's the time po na na-share sa akin to na yung negosyo na empowered consumerism. And sabi ko nga dati, ayoko ng ganitong business. Diba? Kasi nung nasa Taiwan ako, may pera ko. Pero nung nandito na ako sa Pilipinas, nagbabago pala ang desisyon, depende sa sitwasyon mo. So, para sa akin, nung time na yon, right time na siya para sa akin. Nung na-share sa akin yung business, ang sabi sa akin sabi ko doon sa nag-share sa akin ng business, wait lang kuya, mag-withdraw lang ako. O, di ba? Ang yapang, paano kala mo, dami kong pera, di ba? Nag-join po ako noon on the spot. Nag-one account lang ako. And nag-one account ako that time, pero nung napansin na naamoy siguro nag-invite sa akin na meron pa akong pera, pinaposition niya ako ng multiple account. So in short, yung 100,000 plus ko, ipinosisyon ko po, sinugal ko dito lahat. Kumbaga in short, para sa mga larong kabataan, kung sino man nakaaabot nun, kaya na pati pamatot panabla. Tinaya ko talaga dito. Sa patwirang ko, pwede akong bumalik ng ibang bansa. Pero yung opportunity, baka ito na yung matagal ko na pinagdadasal. Baka ito na yung matagal ko na hinahanap. So, nag-start ako sa business na to. Ang sabi sa akin online, yan, madali lang daw. Tuturuan ka, tutulungan ka. Katulad po ng sa inyo sa RIE community, sa Royals International Empire, may sistema po online na pwedeng gawin para mas madali tayong kumita, at mas madali tayong makapag-further dito sa Pinas. So, sabi sa akin may sistema, pero kahit na anong ganda pala ng sistema ng grupo, kung ikaw mismo, kung ang problema ko noon, mahiyain ako. Sa batch namin, ako yung pinakamahiyain, ako yung pinakamatagal matuto, ako yung matagal makapagpapail, ako po yung pinakahuling nakapagpapail. In short, sobrang dami kong ginawang adjustment. And sa tulong po ng mga cross-lines ko, next po, sa tulong po ng mga cross-lines ko, unti-unti sa mga cross-lines, sa mga training, unti-unti na pag-aralan ko yung negosyo. Unti-unti natuto ako. The next po, unti-unti na kapag-papain ako, pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa, pa-tatlo-tatlo. And imagine nung nag-start ako, hindi siya ganun kadali. 3 months bago ako nakapag-sign up. Ang ganda ng sistema ng grupo, pero ang problema ko sa sarili ko. Kaya para sa mga business partner na natin na nandito, kung gusto nyo gawin ng tuloy-tuloy na mas mabilis yung negosyo, magpag-guide tayo at lagi tayong dumikit sa mga coaches natin, katulad ng ginawa ko. Pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa, pa-tatlo-tatlo, hanggang sa dumami po, lumaki po yung grupo ko, lumaki yung income, and syempre lumaki din yung pangarap ko. Next, yun po yung naging dahilan kung bakit sa loob ng in less than a year, nabili ko po yung first car ko. And imagine, 3 months wala akong pay-in. Hindi ako nakapag-direct. Pero nung natutunan ko gawin yung negosyo, ganun pala siya kadali. Kasi in less than a year, nabili ko kagad yung first car ko. Nag-iisang kulay orange na Vios yan, under ng grupo that time. Diba? Na sabi ko nga yung sasakyan na yan, yun talagang mindset niyan, pang malaki ang sasakyan. And ang mindset niyan, pang malaki ang sasakyan talaga. Ang mindset niyan talaga gamitin para sa network. Kaya naman po, yan yung patulong ko para ma-hit ko po yung first million ko. So, na-hit ko po yung first million ko sa loob ng isa't kalahating taon, kahit natagalan ako nung una. Kapag sinundan mo pala yung sistema, kapag ginawa mo, lahat na sinunod mo kung ano yung mga pinapagawa sa'yo, and kapag sineryoso mo yung negosyo, maganda yung position ng account mo, sobrang bilis lang lalabas yung resulta mo. So, 29 ko ako nag-start dito.
pa-30 na ako. At the age of 30, nagdadrive ako ng sarili kong sasakyan. At the age of 31, na-awardan po ako ng one of the Millionaires Referral Club ng company. Kaya sobrang swerte ng mga bata pa na ginagawa yung negosyo. And kung ikaw mas matanda ka pa kaysa sa akin, mas ahead pa yung age mo kaysa sa akin, it's about time na dapat mas siniseryoso natin tong negosyo to. So, next po, ayan. Tuloy-tuloy ko po yung business. Ang sabi nga ng mga mentors, tuloy-tuloy lang. And imagine mo, high school graduate, dating empleyado, factory worker, dating OFW. Imagine mo, ngayon nagdadrive ng gantong klaseng sasakyan, ganyang kalaking sasakyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga matanggap ng mga tao sa labas na pwedeng mag-drive ng ganyang kalaking sasakyan ng babae. Kasi kapag nagpapagas ako, hanggang ngayon kahit magpa-parking ako, talagang pag sinasabi nila, pag kami nag-a-assist sa akin, sir, sige, atras lang. Kaya, good morning, sir. Ganun sila. Even dito sa gate namin, sa subdivision. Talagang akala nila lalaki lang yung pwedeng mag-drive ng ganyan. Hindi. Kahit sino, kahit anong background mo, babae ka man, lalaki ka man, third gender ka man, kahit anong background mo, pwedeng mong makuha lahat ng gusto mo dito, lahat ng result na nakikita mo sa mga naging successful din dito. Then, hanggang sa, that's, yung second car ko na yon is 2019 po, hanggang sa dumating po yung pandemic, alam naman po natin, di ba? Sa atin, yung pandemic, akala natin, katapusan na lang. Iniisip ko nga, paano kaya yung pagka nagka-COVID ako, di ba? Sa mga OFW na partners natin dito o sa mga guests natin dito na naipit sa ibang bansa, so may takot tayo na baka pag umuwi tayo ng Pilipinas, paano na? Diba? Wala na tayong pagkakakitaan. So, ang maganda nun, dahil sobrang sobrang ganda ng company natin na imagine even pandemic na patunayan niya na hindi basta yung stability ng company. So, kahit pandemic, patuloy na namayagpag yung business natin. Kasi yung negosyong to, na kahit pandemic ginagawa natin, tuloy-tuloy na maraming nag-join, maraming nagtitiwala, and maraming natutulungan kasi ito yung negosyo na pwede nilang gawin kahit nasa bahay lang sila. So, sobrang dami po na under ng team and hindi lang under ng team, sobrang daming mga nag-join o nag-start sa online business na to, sa company na to, na during pandemic natulungan talaga na sobrang laki. Dahil imagine niyo, sa grupo ko lang din po, sa amin na lang, kahit pandemic, tuloy-tuloy po yung mga nagpapacheque sa mga international namin partners. Habang nandun sila sa ibang bansa, ginagawa yung negosyo, part-time, nakakulong din sila, yung iba na walang din ng trabaho. Nag-focus sila online kasi ito yung meron tayo. Ito yung advantage ng negosyo natin na wala sa iba, yung online. So kumikita rin po sila. And syempre, para sa akin po na dati nangangarap lang ako na sabi ko, kahit tapatan lang yung sahod ko, tapatan lang yung kinikita ko sa ibang bansa, magkano ba kinikita ko sa Taiwan? Nasa 50 50,000 per month. Sabi ko, okay na yun, kahit na 30,000 lang nung nag-start ako dito. Pero imagine sa business na to, dito ko naranasang magpa-cheque ng ganito kalaki. Ito, masasabi ko yung unang malaking cheque ko. Yung first cheque ko is 78,000, second cheque ko is 145,000, and ito po yung pangatlong cheque ko na ang goal ko lang kumita ako o magpa-cheque ako ng 500,000 kasi gusto kong patunayan na kahit babae ka, kahit hindi ka marunong, kahit mahihain ka, kahit hindi ka marunong, kahit ikaw yung pinakamabagal nung nag-start ka at kahit high school graduate ka, wala kang alam sa negosyo, pwede kang kumita ng ganito kalaki. Gusto kong ipakita that time na hindi lang pag-abroad yung opportunity para kumita tayo ng malaki. Meron pang iba. And ito yun. Ito yung lagi namin sinishare and ito yung nakatulong sa akin. Imagine nyo, 700,860 pesos, kinita ko siya in more than 2 months pero 2 months sa business na to. Nag-lockdown ng March, akala natin
medyo babagal ang negosyo, pero hindi pala. Nag-adjust lang pala, April and May, imagine. Diba? Nung kinita ko ng April and May, June, pina-check ko po to worth 100,000. Malamang marami nang nakakita ng video ko na to kasi talagang kumalat dito yung video ko na to. Ito yung may yellow na background. And dito po sa business na to, ito yung nagbigay sa akin ng tuloy-tuloy ng malaking kitaan. Pero dito ko naranasan, pagtungtong ng time na yun, July after ng check ko, na nagtumutong ako ng half, doon ako natakot. Ito yung totoo. Sabi ko, grabe, oh my God, di ba? Ang laki ng pera, ang binabayaran ko lang yung sasakyan. Nangungupahan kami ng apartment, 5,000 per month. Sabi ko, anong gagawin ko sa gantong pera? Naka-lockdown, di naman ako makapagdala. Diba? Buti na lang. Diba? Sabi ko sa mentor ko, mentor, magdadagdag kami ng bills. So katulong po yung husband ko, yung boyfriend ko, husband ko na, yan. Yung husband ko, doon kami nakapag-decide na sige, magpa-check tayo, mag-ipon tayo para doon sa isang ultimate goal natin. Then next po, nakapag-create na rin po ako ng 16 car achievers under ng grupo, and karamihan po sa iba dyan is multiple car achievers na, and ang iba dyan is mga super car achievers na. Next po, nakapag-create na din po ako ng 13 active millionaire circle under ng team. So sila yung mga kasama ko na ginagawa yung negosyo, mga simpleng empleyado, mga OFW, mga estudyante, mga dati kasambahay, na iba-iba yung background pero natulungan ng malaki ng negosyong to and naging milyonaryo dahil sa negosyong to na ginagawa natin. And syempre, ang pangarap ng lahat, yan, and isa po talaga sa pangarap ko nung mag-i-start pa lang, talaga, sabi ko, grabe, wow, yung ganong kalaking cheque, diba? And sabi ko, sana magkaroon din ako niyan. And next po, yung pangarap ng lahat, yung makapagpa-cheque ng 1 milyon dito, ito yung sinabi ko kanina na natakot kami na ang laki ng pera. Pero sige, diba, ang gawin natin, magdagdag tayo ng business. Hindi sa natakot na baka ma-hold up. Alam mo yung may kilabot, ang laki, tuloy-tuloy yung income, grabe, thank you talaga. So, ang ginawa namin, nag-vote kami, sige, papacheck ako, sabi ko sa husband ko, ikaw muna yung gumastos, pa-check tayo. Kasi iipunin natin. In 6 months time, nag-ipon po kami. Next po, ganyan kalaki yung ibinigay na blessing sa amin ng business natin. Next po, kaya naman, yung time na nakuha namin yung ganyang kalaki, next po, binili namin yung isa sa pinaka-goal namin talaga sa negosyong po na nag-start kami. Yung makabili ng brand new house and lot. Cash, di ba? Imagine, cash! Nakakatawa, sabi ko, baka pwede pang hulugan yan. So, gagamitin ko pa yung iba sa negosyo. Pero, hindi eh. Naririnig ba ako? Tatanggalin ko lang yung yung headset. Bukat na yata. Ayun, naririnig niyo po ba ako? Ayan, kaway-kaway ko naririnig pa ako? Yes, mentor. Yan. So, asa na ba ako? Binili namin siya cash. Sabi ko nga baka pwede pang hulugan natin yan kasi gamitin pa natin yung iba sa kasi yung husband ko gusto niya ng sports car. Sabi ko, sige, try natin. Tapos nung tinry namin, sabi sa amin, ay ma'am, hindi po pwede sa hulugan. Kasi alam mo ba kung bakit? Wala daw kaming trabaho. Imagine yun. Wala daw kaming trabaho. Hindi kami po pwedeng kumuha ng hulugan. Imagine mo. Sabagay, hindi naman talaga trabaho yung ginagawa natin. Negosyo, di ba? Ito yung parang sa akin, ito talaga yung negosyo na yung walang pipiliin eh. Imagine mo hindi kami po pwedeng professional na empleyado, pero dito professional network marketer tayo na kumikita tayo ng mas malaki compare dun sa mga professional na empleyado, 'di ba? So, ang nangyari, binili po namin siya ng brand new cash. Then ayan yung bahay namin. Nakakatuwa kasi ang sarap ng pakiramdam na
thank you Lord, di ba? Eto na yung isa sa talagang, alam mo yun, nasa likod talaga ng mga pangarap namin, ng mga pagsisikap namin, na kung tutuusin, kahit ilang taon ka sa ibang bansa, hindi ka basta-basta makakabili ng bahay. Diba? Kaway-kaway sa mga OFW dyan na mga 10 taon na, 5 years, 10 years, more than 10 years na nagtatrabaho, na yung iba, yes, nakabili na, nakapagpagawa na ng bahay, pero kamusta naman sa sitwasyon namin? Diba? Malayo-layo yun kung sa amin ang pag-uusapan. Diba? Pero with this business, sobrang ganda, sobrang promising nung ibibigay sa'yo nito. Ang sabi namin, kaya namin talaga, pinush talaga na ipunin yung pera at bumili ng bahay. Kasi alam nyo ba, again, katulad nung sa cheque ko ng 700,000, gusto kong ipakita sa lahat. Unang-una sa mga leaders ko na nagtiwala sa akin na hindi lang tayo dito basta pera. Ay, hindi tayo lang dito basta pera. Nakikita ka ng malaki. Hindi lang tayo basta dito na sasakyan na makakapag-drive ka ng sarili mong sasakyan. Kasi given na yan time freedom, travel, sobrang dami and given ibibigay yan. Pinakita namin na dito pwede kang mangarap ng mas malaki na pwede mong itaya yung future mo kasi bibigyan ka niya ng magandang future. So ang binigay sa amin, etong first house and lot namin, kaya sinabi kong first kasi alam kong may second pa, alam kong may third pa, alam kong may fourth pa, diba? And mama and papa ko, nabilan na rin po namin sila ng property, lupa pa lang dito sa may Antipolo. And hopefully by next year, mapapagawa na rin namin sila ng bahay nila ng sarili. So wala na pong nakatira dyan sa bahay na yan. And next po, yan. So as of now, ganyan yung sitwasyon ng bahay, hindi updated yan. Actually, nabuo na yung sa ilalim yan. So, pa-next po, pinagawa pa namin yung bahay. Hindi kami nakontento, di ba? Pinagawa pa namin, pina-extend pa namin siya. And as of now, Global Ambassador Prime po ako and top 500 ng company. Imagine ninyo, high school graduate, walang alam sa negosyo, pero top 500 ng company. Hindi importante dito ako magaling ka. Tandaan nyo, lagi ko yung sinasabi, hindi po ako magaling. Maganda yung negosyo natin. Madali yung negosyo natin. Maganda ang sistema natin sa grupo. Ang Royals International Empire, sobrang hanga po ako sa inyo. Lalo na po sa inyong online queen, di ba? Grabe. Kumpleto na kayo. Ang ganda ng sistema. So, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka marunong, pwede ka rin maging successful dito with the guide ng mga coaches, and unti-unti syempre ikaw dapat pag-aaralan mo din siya. So, dahil hindi po ako magaling noon nung nag-start ako, ginawa ko, mas sinipagan ko lang. Kasi diba? Kasi kung hindi ka na nga magaling, daanin mo sa sipag para madali kang matuto, para mas matuto ka. So, next po, sa ngayon po, one of the Hall of Famer po ako ng UDT 2020. Ako naging Hall of Famer ng UDT. And travel, next po, travel. Normal naman po yung matod na mention ko kanina, ipapa-experience sa'yo. Pina-experience sa akin lahat na hindi ko na-experience. Mag-scuba, mag-parasailing, mag-archery, mamasyal sa balisin, sa iba't ibang bansa, dito sa local. Lahat po and karamihan po sa kanila libre. Macau and Hong Kong, 2 times na po kami nakabalik dyan. Ang sarap pala na dating OFW ka, tapos pupunta ka sa ibang bansa. Alam mo yung hawak mo yung sarili mong oras, may pera ka para paggala. Wala kang iintindi na magagalit yung amo mo, may pasok ka pa bukas. Ang sarap ng freedom, di ba? Ang sarap ng freedom, yun yung ino-offer ng negosyong to. Freedom, at saka yung pangarap na mas madali mo siyang makukuha. Then next po, syempre, family business. Kung gagawin mo yung negosyong to, gagawin mo yung business na to, nakastart ka na dito, usually sa mga OFW to, para sa akin, sa mga OFW, nag-abroad tayo para sa pamilya natin. So kung gagawin mo to, nandyan ka man sa ibang bansa, o dito ka sa Pilipinas, idamay mo rin yung family mo. Kasi nung nag-abroad ako, di ba, nangihingi din sila mga sa akin, tinutulungan ko din. O syempre, nung nandito na ako sa business na to, syempre, pag kumita ako, tutulungan ko din sila. Ang ginawa ko ngayon, para hindi na lalabas ng pera, dinamay ko sila sa pangarap ko, di ba?
tinulungan ko sila para maka-member din po dito. And ang nakakatuwa nun, habang ginagawa ko yung negosyo, natutulungan ko sila. So, sobrang appreciated ko talaga yung negosyo. Sobrang feeling blessed talaga during pandemic po itong picture na to. Na ang lahat sa labas, na problema paano sa ayuda, pila ng ayuda, na galit pa ako kay mama pag gusto niyang lumabas. Kasi pipila daw ng ayuda. Sabi ko, mahawa ka pa ng doon, ng COVID doon. Minsan nagkakagulo pa sila, di ba? Sabi ko, huwag ka na lumabas. Sabi ko, diyan ka na lang. Mahina rin yung resistensya ni mama dati. So, imagine mo kami, nagpapacheck kami ng ganito habang pandemic. And, yan, binigyan ko sila ng business na, hindi ko na kailangan magbigay ng pera sa kanila, kundi meron na sila ngayong negosyo na kumikita sila ng sarili nilang pera. Actually, mama ko po, part ng Millionaire Circle Club ng company. Yung sumunod po sa akin na kapatid ko, nag-join kagad siya pagka-join ko, pero nag-abroad pa rin siya. Pero tinerminate niya yung contract niya kasi na-invite siya, nag-for good na rin siya. So, Millionaire Circle na din po siya. And yung bunso po namin na 2019 lang po sumama sa akin kasi pilit niyang gustong ipakita na okay lang siya kasi may maganda siyang trabaho. Siya po yung pinaaral ko nung nasa Taiwan ako. Pero ang sabi niya sa akin, imagine sabi niya sa akin, te, kasama na ako sa'yo. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko kayang pantayan yung kaya niyong ibigay kila mama. So 2019, sumama na rin po siya sa akin. And right now po, part din po siya ng Millionaire Circle Club ng company. Mama ko po, Millionaire Circle Club ng company. Papa ko na lang po yung hindi part ng Millionaire Circle Club. And workout pa namin. Kasi late namin na workout to kay Papa. Hindi po nagne-network ang mama ko at Papa ko. Diba? Yun yung tulong namin sa kanila. Then next po, syempre, ginagawa ko yung negosyo. Masarap kapag kasama mo yung pamilya mo. So, yung mga kapatid ko, kasama ko po talaga nagne-network. And next, syempre, ang next po, yung taong pinagtanungan ko dati, na parang maganda yung negosyo yun, empowered consumerism. Ang sabi niya sa akin, naku, wag ka dyan, magbebenta ka ng Tupperware dyan, kakausap ka ng maraming tao. Alam niyo yung lesson doon? Wag kang magtatanong sa taong walang alam sa negosyo kasi hindi mo makukuha yung tamang sagot mo. Kung magtatanong ka about sa negosyong to, magtanong ka sa mga mentors mo na kumikita ng maganda dito kasi yun ang gusto mong makuha. Diba? So, dati, negative pa siya, pero nung na-invite ako dito, hindi na ako nagtanong sa kanya. Hindi ko na tinanong na, join pa ako dito, na-invite na naman ako. No, ginawa ko, nag-desisyon na ako ng sarili. Diba? Nung pagka-join ko dito, sabi ko, member na ako, nasa Taiwan na siya noon, nandito na ako, nagkapalit kami. Member na ako dito, mag-join ka ba? Eh di nag-join siya, join siya. So ngayon po, parehas kaming Global Ambassador Prime and top 500 ng company and as of now, top 3 po siya ng buong UTT and parehas kami nakapagpa-check ng 1 milyon, naregaluhan niya ng sasakyan yung magulang niya, naregaluhan ko din ng sasakyan yung magulang ko, ano pa ba, couple goal talaga kami, pag magta-travel siya, kasama din ako. So, iisa yung nagagawa namin. Ang sarap ng ganun. Hindi man kami nakapag-date dati, nakakapag-date kami ngayon dito dahil sa business na to, na magkasama. So, next po, ayan, matatapos na ako. Next po, para sa akin, di ba? Bakit ba tayo nag-abroad? Para sa family. Ako po, na nag-start po ako dito sa business na to, yung sa baby ko, lagi kong sinasabi na yung baby ko, yun yung future ko. Kasi, para aware po kayo late po ako nag-asawa. Bakit? Ayoko maranasan ng anak ko yung hirap na naranasan ko nung kabataan ko. Walang bahay, kung saan ako nagpupupok, walang pagkain, nanghihingi ng kanin sa kapitbahay. May trauma ako sa ganun. Nag-aaway yung mga magulang ko dahil sa pera to the point na gustong pasabugin ng papa ko yung tangke ng gas dahil nga sa sobrang galit nila, so sobrang away nila magkasama, nila ni mama. So may trauma ako doon. Sabi ko, bago ako magpamilya, gusto ko may bahay ako. Kasi na-demolish yung bahay namin. Gusto ko bago ako mag-baby, gusto ko stable ako. Nagbuntis po ako, 500,000 per month po yung kinikita ko.
To the point na 5 months pregnant ako, kumita ako ng 788,000 isang buwan. 'Di ba? Sobrang sarap. And ito po yung future na tinatrabaho namin. May iba sa inyo na ang future na tinatrabaho nyo, baka ang gusto nyo travel, baka ang gusto nyo sasakyan, baka ang gusto nyo makapag for good. Pero magdigdig pa po kayo. Baka meron kayong gusto na alam niyo malalim na reason para mas seryosohin yung negosyo, kasi eto talaga yung malalim na reason ko, yung future ng magiging future na family ko. Parehas kami ng husband ko. So sa ngayon po, ayan, next po, okay na yata, tapos na ako, kulang pala yung slide ko dyan. So para sa akin po, yung journey natin dito, may mga challenges, may mga kailangan kang i-adjust, may kailangan kang pag-aralan, meron kang mga kailangan gawin, diba? Medyo itetest ka dito kasi hindi naman basta kinsenas katapusan na sahod ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito 1 milyon na cheque mo, yung bahay mo, yung mga sasakyan mo, yung freedom, diba? Yung income na kahit nandito ka sa Pilipinas kumikita ka, yun yung pinag-uusapan dito. Kaya itetest ka talaga kung talagang totoong deserve mo yan. So ano man po, para po sa mga nandito na mga ginagawa yung negosyo, ano man po yung pinagdadaanan mo ngayon, may problema ka man personal, may problema ka man sa network, nahihirapan ka man, lagi yung tatandaan, hold the vision, trust the process. Ganyan lang po ako. Alam kong di ako magaling, pero alam ko kung ano yung gusto kong puntahan. At yun yung gusto kong puntahan. So, yun lang yung pinaghawakan ko. Kaya naman, tinuloy-tuloy kong gawing negosyo. And ngayon, eto na po. So, nakakatuwa kasi, ayoko, totoo, weakness ko po ito. Weakness ko po yung nag-share ng ganito. Hindi ako magaling sa ganito. Pero hanggang ngayon, nag-adjust pa rin ako. Pero imagine niyo last event ng company, nag-share ako in front of 10,000 crowd sa harap ng Araneta Coliseum para mang-inspire na sobrang daming tao. So, soon, iniyakan ko din tong business na to. Binigyan ko siya ng effort, hard work, sacrifice. Pero again, sulit na sulit po. Dadating yung time, yung sariling kwento mo naman yung papakinggan. So regardless, ano man yung sitwasyon mo ngayon, maniwala ka sa sarili mo at magtiwala ka na tama yung ginagawa mo. Sure po ako niyan. Ibibigay sa'yo yung success na gusto mo sa business na to. So, yun lang po yung ma-share ko, Coach. Yan. Thank you sa opportunity. Yes, thank you so much, Mentor Cristel. So, grabe